O eto po, taga Hong Kong, mga taga Hong Kong, makinig po kayo, mga OFW sa Hong Kong. Ayan po, nilapitan po ng mga kapulisan itong mga DDS. May vlogger po na DDS dyan sa Hong Kong na nagpapakpirma. Campaign rally gaya ng ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, ginagawa nila sa The Hague, dyan po sa Hong Kong. So yan po ay na-notice ng kapulisan, nilapitan po. Pasalamat po, wala pong nahuli, walang nakulong. Tandaan po natin na sa ibang bansa kayo para sa pamilya nyo, hindi para sa politiko. Tandaan po natin yan. Baka ikapahamak nyo po, ipapahamak kayo ng kapwa nyo DDS. Mismong mga ibang DDS, nagbabala na po doon sa mga nagpapapirma. Huwag po kayong makikihalo. Tandaan po natin, yung pinapipirma po kasi dyan sa Hong Kong, buong pangalan, may buong pangalan, pati po yung passport number, passport details. Mga ka-OFW, kahit hindi po taga Hong Kong, for sure magkakaroon po ng campaign signature sa ibang bansa. Alamin po natin ang rules. Bawat po bansa may batas, bawal po yung mga pagtitipon na yan, tapos about rally, about protest. Bawal po yan. Kung matatandaan niyo po, nung hinuli si Digong nung March, may mga nagrally sa ibang bansa, may mga nahuli po, di ba, sa Qatar. O ngayon, nagpapakampaign signature po kayo, kahit po maka 32 million po kayo, wala pong kwenta yan. Hindi po yan kikilalaan sa ICC. Hindi po yan license para mapauwi si Digong sa Pilipinas. Wala rin pong magagawa ang Pilipinas para kumbinsin ng ICC. Kasi po, andun na siya sa loob. Pinoproseso po. May investigasyon po. May hearing po. At tandaan po natin, ito mga ka-OFW, especially po sa OFW kasi nasa ibang bansa po tayo. Huwag po kayong magsusulat sa campaign signature. Isusulat niyo yung buong pangalan niyo, yung contact number ninyo, yung ID card, yung ID details ninyo, yung passport details ninyo. Confidential po yan. Ibinibigay lang po natin yung mga detalye na yan kapag po tayo may ina-applyan tayo, especially sa mga government, di ba? May apply tayo ng ID, okay, nag-apply ka ng work. Pero doon po, diyan po sa mga campaign rally, isusulat mo yung buong pangalan mo, ilalagay mo pa yung mobile number mo, ilalagay mo pa yung ID card number mo, ilalagay mo pa yung passport number mo. Confidential po yan. Huwag yung basta-basta ibibigay yan. Pwede po yan magamit sa scam. I-add kayo sa group, grupo-grupo, tapos scam pala. Andiyan na po lahat. Pwede pong magamit yung mga information na yan. Ang information po natin, hindi po natin basta-basta kani-kanino pinamimigay. Isinusulat. Tandaan po natin yan. Maging matalino naman po tayo. Naging bobo na nga kayo sa pagiging panatiko ng mga Duterte, huwag naman po kayo maging bobo sa pagbibigay ng mga detalye ninyo. Pwede po niyang gamitin. O i-add kayo sa group, di ba? Ako madami ko nare-receive na Hindi ako nagpa-participate sa mga ganyan-ganyan, pero di ba marami ka pa rin nare-receive na SMS sa WhatsApp. Mabibigla ka na lang nakasali ka sa grupo Inad ka sa group nila, hindi ko naman kilala, ibang lahi. Diba? Huwag po kayong basta-basta ibibigay niyo yung buong pangalan niyo. Di andali mong ma-trace. Andali mong hanapin sa Pilipinas, ibibigay mo yung buong pangalan mo. Lalagyan mo pa ng mobile number. Antindi pa, lalagyan mo pa ng ID card number mo, ng passport details mo. Maging matalino po tayo, hindi po porket mga kasambahay lang kayo dyan sa Hong Kong is ganun kayo madaling mabudol. Oo, sinusuportahan nyo si Digong pero huwag kayong magbibigay ng detalye. Bakit babasahin ba isa-isa yan? Kilala ba kayo ni Digong isa-isa? Campaign signature? Sus Mariosep, ang kilala ni Digong, anak niya, mga apo niya, mga kabets niya.
Kahit mag-iyakan po kayo diyan, maglupasay kayo, hindi kayo mag-celebrate ng Christmas ninyo, walang pakialam diyan si Digong. Hindi niya kayo kakilala. Ang pakinabang lang sa nila sa atin is yung taxpayers money natin, yan ang pinanggagastos nila ngayon sa abogado o sa pang travel nila. O bakit? Meron ba business si Sara? Wala. Politician lang. Saan ba ang source of income niya? Doon lang sa salary niya. Magkano salary ni Sara? 88 million. Magkano salary ni Digong? 37 million. Paano sila nakakabayad ng 100 million? 50 million monthly. 8 months nang nakakulong si Digong. Paano sila nakakapag-travel at iba pang expenses? School, yung mga anak ni Sara nag-aaral. Di ba? Maging mautak kayo. Diyos ko, Marimar. Tatanda kayong ganyan. Yan pa ang ipapamana niyo sa mga anak ninyo. Maawa naman kayo. Kaya nga kami, hindi kami sa inyo eh. Never nyo kaming mapapahalo sa inyo. O, ayan po. Yan po ang nangyari sa sa Hong Kong ngayon. Ang mga kagagahan, mga katangahan ng iba nating mga ka-OFW. Pirma, buong pangalan mo, ilalagay mo, contact number mo, card details mo, passport details mo. Ayan po. Nilapitan ng kapulisan. Bawal yan eh. Di natigil sila ngayon. At saka huwag yung basta-basta ibibigay po ang mga yun. Ang mga details nyo. Sa Facebook nga natin, sa TikTok account natin, di ba napakaingat tayo? Napakaingat natin, hindi tayo basta-basta nagbibigay ng ng detalye. Inilalagay natin sa mga social accounts natin. Tapos dito, pinapirma ka, binigay mo lahat ang detalye mo. Ganun kayo katanga?